Napasok sa mundo ng pagkabulok, mabilis na umikot ang Agile ang kidlat upang lumipad pabalik sa bundok ng Agile ang kidlat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sinundan ni Lin Moyu. Ginamit niya ang kanyang mga pakpak ng kidlat at naabutan ng Agile ang kidlat sa halos isang iglap. Dahil sa epekto ng sumpa, ang bilis ng Agile ang kidlat ay hindi makasabay kay Lin Moyu. Lumapag si Lin Moyu sa likod nito. Halos 100 kalansay na mandirigmang berserker ang lumitaw. Ang kanilang mga martilyo ay nagliliwanag ng pula habang ginagamit ang kakayahang mabangis na pambobomba. Nagdudulot ito ng pinsala katumbas ng 500% ng sariling lakas sa target. Ang cooldown ay 10 minuto. Sa 3 uri ng kalansay sa Leiyo ng mga patay, kung pag-uusapan ang biglaang lakas ng pagsabog, ang kalansay na mandirigmang berserker ang nangunguna. Sa isang hampas lamang, bumagsak ang Agile ang kidlat mula sa langit. Pinatay ang Agile ang kidlat. Karanasan dagdag 4,900,000. Nakuha, punyal na kidlat. Nakuha, basag na kristal ng kidlat X2. Punyal na kidlat sandatang antas platinum lahat ng katangian dagdag 1200 mga kakayahang pang-asesino dagdag 60% kakayahan, saksak ng kidlat, nagdudulot ng pinsalang elementong kidlat katumbas ng sariling lakas ng kalaban. Bawat 3 segundo, lumilikha ng epekto ng pagkaparalisa sa loob ng 30 segundo. Cooldown, 5 minuto. Bahagyang natigilan si Lin Moyu. Sa pagkakataong ito, 2 piraso lamang ng basag na kristal ng kidlat ang nahulog, kalahati lang ng nakuha niya dati. Bukod dito, isang item lang ang nahulog. May kaunting pagtataka sa mga mata ni Lin Moyu. Dahil ba masyado ko siyang mabilis na napatay? Karaniwan, ang Agile ang kidlat ay babalik muna sa bundok ng Agile ang kidlat upang magpagaling bago mamatay. Kailangan niyang talunin ito ng 2 beses para tunay na malampasan ang yugto. Ngunit ngayon, hindi niya binigyan ng pagkakataon ng Agile ang kidlat na bumalik para magpagaling, kaya nabawasan din ang mga gantimpalang nakuha. Bukod sa posibilidad na ito, maaari ring sabihin na ang mga item na nahuhulog mula sa Agile ang kidlat ay random maaaring 2 hanggang 4 na piraso. Nag-isip sandali si Lin Moyu at umalis sa piitan. Matapos gamitin ang cooldown reset, pumasok siyang muli. Sa pagkakataong ito, hindi niya agad pinatay ang Agile ang kidlat, hinayaan niya itong bumalik para magpagaling bago niya ito pinatay sa ikalawang pagkakataon. Tulad ng inaasahan, mas maraming item ang nahulog ngayon. Ang basag na kristal ng kidlat ay naging 4 na piraso. Mukhang hindi nga pwedeng masyadong mabilis. Paulit-ulit niya itong ginawa ng ilang beses pa. Hanggat sinusunod niya ang mekanismo ng piitan, ang Agile ang kidlat ay palaging maghuhulog ng 4 na basag na kristal ng elemento. Matapos ang isang ikot, makakakuha siya ng isang buong kristal ng kidlat. Kasama ang pag-upgrade ng piitan, natapos niya ito ng 6 na beses sa loob lamang ng maikling 2 oras. Bamantong hininga si Lin Moyu habang tinitingnan ang 2 bato ng Diyos ng elemento sa kanyang kamay. Sa wakas, napagsama-sama na niya ang mga kristal mula sa 5 dakilang piitan ng elemento dito. Hindi lang iyon, nagsama rin siya ng iba pang mga kristal ng elemento. Bato ng Diyos ng elemento, pinagsama-samang liwanag, kadiliman, hangin, kuryente. Maaaring magpataas ng 30% tsansa na magtagumpay sa pag-angat ng klase kapag ginamit sa ikatlong pagbabago ng klase. Ang 2 bato ng Diyos ng elemento ay bahagyang magkaiba. Kulang sila ng elemento ng lason, kaya medyo iba ang epekto. Hindi ko alam kung kailan ulit lilito ang dakilang dragon na lupa. Kung magkakaroon ng pagkakataon, makakakuha pa sana ako ng isang kristal ng matinding lason, o kaya'y maghanap ng ibang boss na naghuhulog nito, naisip ni Lin Moyu. Ang ganitong bagay ay swertihan lang. Matapos itago ang bato ng Diyos ng elemento, umalis si Lin Moyu sa piitan. Sapat na ang kanyang naipon. Ngayon, mayroon siyang 4 na kristal ng kidlat. Bukod dito, mayroon pa siyang sobrang kristal ng apoy, kristal ng lupa, kristal ng liwanag, kristal ng tubig, at kristal ng buhawi. Kung gugustuhin niya, makakagawa siya ng bagong bato ng Diyos ng elemento anumang oras.
Sa loob ng palasyo ng imperyo, magkasabay na naglalakad sina Dong Fangjiao at Lin Moyu. Dinala ni Dong Fangjiao si Lin Moyu sa pormasayo ng teleportasyon na saksihan niya mismo kung paano natapos ni Lin Moyu ang piitan para sa pag-angat ng lebel sa loob lamang ng wala pang 2 oras. Bukod dito, inulit-ulit pa niya ito ng 6 na beses at nakakuha ng maraming kristal ng elemento. Nagtanong si Dong Fangjiao, saan ka susunod na pupunta? Nag-isip sandali si Lin Moyu. Siguro mananatili muna ako sa bulwagan ng piitan ng ilang panahon. Naiintindihan ni Dong Fangjiao ang iniisip ni Lin Moyu. Sa lakas ng iyong klase, hanggat tumataas ang level mo, magiging napakatindi ng kakayahan mong lumaban. Katatapos lang ni Lin Moyu ng kanyang ikalawang pagbabago ng klase, ngunit nararamdaman na ni Dong Fangjiao na kayanan niyang makipagsabayan sa maraming nasa tuktok na propesyonal na nasa level 70. Kapag umabot si Lin Moyu sa level 50 o kahit 60 at natutunan ang mga bagong kakayahan, malamang ay mas lalakas pa siya. Ang paghamon sa mas mataas na level ay walang kahirap-hirap para sa kanya. Naglakad silang dalawa papunta sa pormasayo ng teleportasyon. Nakangiting sinabi ni Dong Fangjiao, kung kakailanganin ko ulit ang tulong mo, paano kita makokontak? Nag-isip sandali si Lin Moyu. Itinaas niya ang kanyang pulso at idinagdag ang isa't isa bilang kaibigan sa kanilang mga komunikador. Sa ganitong paraan, hanggat wala siya sa larangan ng pinagmulan o sa walang hanggang larangan, makokontak siya ni Dong Fangjiao. Kahit nasa loob siya ng piitan, maaaring mag-iwan ng mensahe si Dong Fangjiao, at matatanggap niya ito pagkatapos niyang lumabas. Sa panahong iyon, huwag kang tatanggi ha? Masiglang ngumiti si Dong Fangjiao. May utang na loob pa si Lin Moyu kay Dong Fangli, kaya natural na hindi siya tatanggi. Kung kaya kong tumulong, tiyak na tutulong ako. Hindi nila namamalayan, bahagyang gumanda ang relasyon nilang dalawa. Mula sa purong transaksyonal na relasyon, naging magkaibigan sila. Matapos marinig ang sagot ni Lin Moyu, mas lalong sumaya ang ngiti ni Dong Fangjiao. Pinaandar ni Dong Fangjiao ang pormasayo ng teleportasyon. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng sunod-sunod na mga selyo. Pagkatapos, sabay silang naglaho sa pormasayo ng teleportasyon. Ang imahe habang nagte-teleport ay puno ng kulay. Biglang nakaramdam ng kaba si Lin Moyu. Maya-maya lang, naramdaman din ni Dong Fangjiao na may mali. Agad na nanigas ang buong katawan niya. Tumingin siya kay Lin Moyu at nakita ang pag-iingat sa mga mata nito. Mula sa loob ng palasyo hanggang sa labas, ang teleportasyon ay dapat tumagal lamang ng 2 segundo. Ngunit sila ay nag-teleport ng 5 minuto bago lumapag. Sa bilis ng pormasayo ng teleportasyon, ang ganito kahabang oras ng paglalakbay ay nangangahulugang nalagpasan na nila ang teritoryo ng imperyo ng banal na Siya. Isang malamig na hangin na may amoy ng pagkabulok ang sumalubong sa kanilang mga ilong. Agad na natarante si Dong Fangjiao at sumigaw sa gulat, mundo ng pagkabulok. Bakit tayo napunta sa mundo ng pagkabulok? Nakita rin ni Lin Moyu ang isang nabubulok na bangkay na tumatakbo papalapit sa kanila. Itinurong niya ang kanyang daliri, at biglang lumitaw ang puting liwanag pangil ng buto. 2,000 mapuputing pangil ang lumipad at dinurog ang nabubulok na bangkay na sumusugod. Ang katawan nitong sira-sira na ay tuluyang sumabog doon mismo. Mahinahon na nagtanong si Lin Moyu, paano tayo napunta rito? Halatang natataranta si Dong Fangjiao sa sandaling ito. Hindi ko rin alam. Bahagyang umubo si Lin Moyu. Huwag kang mataranta. Mag-isip kang mabuti. Una, sabihin mo sa akin, anong klaseng lugar ang mundo ng pagkabulok? Nandito na rin lang sila, hindi na kailangang isipin kung paano sila napunta rito. Ang unang kailangang gawin ay alamin kung ano talaga ang mundo ng pagkabulok. 2 pang nabubulok na bangkay ang sumugod, mas mabilis kaysa sa nauna. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na nakita ni Lin Moyu. Ang mga nabubulok na bangkay na sumusugod ay may anyong malapit sa tao. Ang buong katawan nila ay bulok na at halos hindi na makilala, puno ng mga butas. Kung ordinaryong tao ito, matagal nang patay. Ngunit hindi sila namamatay, at sumusugod pa sila na may kasamang paos na ungol, mabilis ang kilos. Muling ginamit ang pangil ng buto, pinasabog ang 2 nabubulok na bangkay. Ngunit hindi pa rin sila namatay.
Kahit ulo na lang ang natira, naroon pa rin sila, nakabuka ang bibig at walang tigil na umuungol. Napakabaho ng amoy ng pagkabulok. Kumunat ang noo ni Lin Moyu at tumingin kay Dong Fangjiao. Dali-daling sinabi ni Dong Fangjiao, ito ang mundo ng pagkabulok. Hindi ko alam kung bakit tayo napunta rito. Pinutol siya ni Lin Moyu. Alam kong ito ang mundo ng pagkabulok. Kumalma ka at magpaliwanag ng maayos. Sinubukang kumalma ni Dong Fangjiao, ngunit ang nanginginig niyang katawan ay nagpapakita ng kanyang kaba. Binaliwala niya ang mabahong amoy at huminga ng malalim. Ang mundo ng pagkabulok ay isang sinaunang maliit na mundo. Matagal na panahon na ang nakalipas, isang malagim na digmaan ang sumiklab dito. Nawasak ng digmaan ang mundong ito. Noong panahong iyon, may gumamit ng isang nakakatakot na kakayahan dito. Ang kakayahang ito ang nagpabago sa buong mundo. Lahat ng nabubuhay sa mundong iyon noon ay naging nabubulok na bangkay. Tama na, mahinang sigaw ni Lin Moyu, muling pinuputol si Dong Fangjiao. Hindi ko tinatanong ang pinagmulan ng mundo ng pagkabulok. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang dapat nating bantayan dito. Anong mga panganib ang naririto? Natakot si Dong Fangjiao sa pagsigaw ni Lin Moyu at dali-daling sinabi, hindi ko alam. Hindi rin ako gaanong pamilyar sa mundo ng pagkabulok. Ang alam ko lang, hinding-hindi tayo dapat makagat ng nabubulok na bangkay. Kung hindi, mahahawa rin tayo ng sakit at magiging nabubulok na bangkay. Sakto sa sandaling iyon, biglang pumulog sa himpapawid. Isang kidlat ang gumuhit sa kalupaan. Nagulat si Lin Moyu nang mapansin niyang kulay lila ang kidlat na iyon, at mayroon pa itong bahagyang maputing liwanag, napakakaiba. Pagkatapos, mga patak ng ulan ang nagsimulang bumagsak mula sa langit. Ang tubig ulan, sa halip na hugasan ng amoy ng pagkabulok, ay lalo pa itong pinatindi. Isang puting liwanag ang kumislap. Biglang nagliwanag ang bal-araw ng buto. Hindi tama ang tubig na ito, nagulat si Lin Moyu. Ang maasim at mabahong tubig ulan ay may malakas na kakayahang tumunaw, hindi niya inaasahang mapapagana nito pati ang bal-araw ng buto. Narinig niya ang sigaw sa kanyang tabi. Tumama ang tubig ulan kay Dong Fangjiao, halatang nasaktan siya. Isang kalasag ang lumitaw sa kamay ni Dong Fangjiao, itinaas niya ito sa ibabaw ng kanyang ulo na parang payong upang salagin ang ulan. Nang tumama ang tubig ulan sa kalasag, umusok ito ng berdeng singaw. Natutunaw ang kalasag sa bilis na kitang-kita ng mata. Kabaleryo, KYC. Ito ang unang beses na napansin ni Lin Moyu ang klase ni Dong Fangjiao. Ngunit nang tingnan niyang mabuti, hindi rin ito kamukha. Hindi kabaleryo si Dong Fangjiao. Hindi ganoon ginagamit ang kalasag ng kabaleryo. Marami nang alam si Lin Moyu tungkol sa mga kabaleryo ngayon, nakakita na siya ng iba't ibang uri ng klase nito. Nag-isip siya sandali ngunit hindi pa rin niya matukoy ang katumbas na klase para kay Dong Fangjiao. Mabilis na natunaw ang kalasag, hindi ito makakatagal. Makikita ang pag-aalala at takot sa mukha ni Dong Fangjiao. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng imbitasyon sa grupo mula kay Lin Moyu. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, itinuro ni Lin Moyu ang kanyang daliri. Kumislap ang puting liwanag sa katawan ni Dong Fangjiao, ang bal-araw ng buto ay nagliwanag, sinasangga ang mapaminsalang ulan. Salamat, nagpasalamat si Dong Fangjiao kay Lin Moyu. Kung hindi dahil kay Lin Moyu, malamang ay hindi niya makakayanan. Bagaman marami pa siyang kalasag sa kanyang imbakan, sino ang nakakaalam kung gaano katagal uulan ng ganito? Nagtanong si Lin Moyu, ano pa ang alam mo tungkol sa mundo ng pagkabulok? Sumagot si Dong Fangjiao, hindi sapat ang ranggo ko, hindi sapat ang lebel, limitado lang ang impormasyong alam ko. Tutal, napakadelikado ng mundo ng pagkabulok. Ang pag-alis dito ay malamang na napakahirap. Sinabi sa akin ni Ama noon na ang dahilan kung bakit ang aming pamilyang Dongfang ang naging pinuno ng imperyo ng banal na siya ay hindi dahil sa sobrang lakas namin, kundi dahil ang aming pamilya ang may tungkuling bantayan ang mundo ng pagkabulok. Bago pa man maitatag ang imperyo ng banal na siya, umiiral na ang mundo ng pagkabulok. Minsan, sinubukan ng mga nabubulok na bangkay mula rito na pumasok sa ating mundo ng mga tao.
Noong panahong iyon, isang ninuno mula sa aming pamilyang Dongfang ang gumamit ng sarili niyang buhay para pigilan sila. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang bigyan ng sapat na oras ang sangkatauhan. Pagkatapos noon, naging responsibilidad na ng aming pamilyang Dongfang ang pagbabantay sa mundo ng pagkabulok. Nang maitatag ang imperyo ng banal na siya, ang aming pamilya ang naging pinuno ng bansa. Matapos makinig, inilabas ni Lin Moyo ang batong pang-teleporte sa kalaliman. Madilim ito at walang liwanag, hindi inaasahang nawalan ito ng bisa. May dalawang posibleng dahilan kung bakit nawalan ng bisa ang batong pang-teleporte sa kalaliman. Una, ang mundo ng pagkabulok ay napapalibutan ng napakalakas na hadlang o porma sayon na humaharang sa lahat ng gamit pang-teleporta. Pangalawa, ang mundo ng pagkabulok ay napakalayo mula sa kalaliman, lumalagpas sa limitasyon ng batong pang-teleporta. Tutal, limitado lamang ang enerhiya ng batong pang-teleporte sa kalaliman, at may limitasyon din ang distansyang kaya nito. Batay sa oras ng teleportasyon mula sa palasyo hanggang dito, parehong posible ang dalawang sitwasyon. Ang tubig ulan na may malakas na kakayahang tumunaw ay hinugasan ng kalupaan. Gayunpaman, ang tatlong nabubulok na bangkay na naduraj kanina ay hindi nasaktan kahit kaunti. Sa katunayan, nakita ni Lin Moyo na tila lumalago pa sila sa ilalim ng ulan. Ang tatlong ulo ay nakabuka ang bibig, iniinom ang mabahong tubig ulan. Ngunit ang kanilang mga katawan ay unti-unting lumalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, tumubo na ang bagong bulok na laman sa ilalim ng kanilang mga leeg. Ang tanawing ito ay nakakakilabot. Muling sumigaw si Dongfang Jiao. Bilang isang babae, natural na matatakot siya sa ganitong tanawin. Umalis na kaya tayo rito? Tiningnan ni Dongfang Jiao ang nakakatakot na tanawin sa harap, nanginginig ang puso. Umalis? Saan tayo pupunta? Aling direksyon? Tanong ni Lin Moyo. Ang paligid ay puno ng maitim at mabahong amoy, hindi niya alam kung saan ang tamang daan. Sabi ni Dongfang Jiao, pumunta tayo sa gitna. Naaalala ko na sa gitna ng mundo ng pagkabulok ay may isang lihim na lugar. Ang lihim na lugar na ito ay may porma sayo ng teleportasyon na maaaring magpabalik sa mundo ng mga tao. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Lin Moyo. Bahagyang nahiya si Dongfang Jiao. Medyo natakot kasi ako kanina, kaya nakalimutan ko. Hindi ito pinansin ni Lin Moyo at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon, paano tayo makakarating sa gitna? Umiling si Dongfang Jiao. Hindi ko alam. Kung gayon, parang wala ring sinabi, naisip ni Lin Moyo. Hindi alam ang direksyon, hindi alam kung gaano kalaki ang mundo ng pagkabulok, mukhang hindi ito madaling hanapin. Dahil ganito ang sitwasyon, hindi nagmadali si Lin Moyo na kumilos. Sa ngayon, medyo ligtas pa naman dito. Kailangan munang linawin ang lahat bago gumawa ng hakbang. Pag-isipan muna bago kumilos. Sa pagharap sa ganito kakaibang mundo, napakaingat ni Lin Moyo. Hindi kumilos si Lin Moyo. Lalo namang hindi nang ahas gumalaw si Dongfang Jiao. Napadpad sa mundo ng pagkabulok, nanatiling malapit si Dongfang Jiao kay Lin Moyo, halos magkadikit ang kanilang mga balaraw ng buto. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagmamanman. Ang impormasyong bumalik ay napakasimple, mababang antas na nabubulok na bangkay, level 5. Maliban sa pangalan at lebel, wala nang ibang impormasyon. Nagpatawag siya ng isang kalansay na mandirigmang berserker. Hindi inalintana ng kalansay na mandirigmang berserker ang mabahong ulan at lumapit sa harap ng nabubulok na bangkay. Sadyang inilagay nito ang paa malapit sa bibig ng nabubulok na bangkay. Biglang kinagat ng nabubulok na bangkay ang buto ng kalansay. Maingat na pinakiramdaman ni Lin Moyo. Ang kalansay na mandirigmang berserker ay nagtamo ng isang napakaliit na sugat na halos hindi mapansin. Napakahina ng lakas ng atake ng nabubulok na bangkay na ito, batay sa attributes, ang lakas nito ay hindi lalagpas sa 100 puntos. Ang lakas ng ataking ito ay mas mahina pa kaysa sa pinsalang dulot ng tubig ulan. Itinaas ng kalansay na mandirigmang berserker ang palakol at malakas na hinampas ang ulo ng nabubulok na bangkay. Plak! Nahati ang ulo nito. Walang sariwang dugo, para itong isang piraso ng kahoy na nabiyak. Ngunit ang kakaiba, ang nabubulok na bangkay na nahati ang ulo ay gumagalaw pa rin ang bibig, at sa gitna ng ulan,
nagpapakita na naman ito ng senyales ng paglago. Hindi mapatay, naisip ni Lin Moyo. Muling pinagdikit ng kalansay na mandirigmang berserker ang 2 piraso ng bungo. Pagkaraan ng ilang sandali, muling tumubo ang bungo. Ngunit nagkaroon ito ng dagdag na bitak, parang hiwa ng palakol na ginamit ng kalansay na mandirigmang berserker. Napakakakaiba ng itsura. Napapikit ng mahigpit si Dong Fangjiao sa sobrang takot, hindi makatingin. Hindi niya alam kung bakit ginagawa ito ni Lin Moyo. Matapos gawin ang mga ito, muling inutusan ni Lin Moyo ang kalansay na mandirigmang berserker na durugin ang ulo ng nabubulok na bangkay gamit ang palakol. Sa pagkakataong ito, ginamit nito ang likod ng palakol at dinurog ito hanggang maging pinong-pino. Pagkatapos, pinagdikit-dikit muli ang mga piraso. Ang nagpakilabot kay Lin Moyo ay nangyari, sa gitna ng ulan, ang mga pinong piraso na ito ay talagang nagsimulang mabuo muli. Lalong natakot si Dong Fangjiao na hindi na siya makapagsalita, napakapit na lang sa likuran ni Lin Moyo. Nang makita ni Lin Moyo ang eksenang ito, naramdaman niyang may mali. Hindi siya naniniwalang may bagay na talagang hindi mapapatay. Kahit ang mailap na halimaw ay napapatay, paanong ang isang maliit na level 5 na nabubulok na bangkay ay hindi mapapatay? Muling kumilos ang kalansay na mandirigmang berserker. Sa pagkakataong ito, mas pinulbos pa nila ito, hindi na hinayaang magdikit muli. Ang resulta, sa ilalim ng ulan, ang mga pirasong ito ay naging malapot na bulok na laman, at muling nagpakita ng senyales ng paglago at kusa itong lumalago. Sa pagkakataong ito, medyo nainis na si Lin Moyo. Hirap na pinalakas ni Dong Fangjiao ang loob, sumilip mula sa likuran, at nakita ang eksena ng palakol na humahampas sa ulo ng nabubulok na bangkay. Agad niyang naramdaman ang pagbaliktad ng kanyang sikmura at mabilis na pumikit muli sa takot. Hindi pinansin ni Lin Moyo si Dong Fangjiao. Ang ulo ng nabubulok na bangkay na ito ay hindi na magagamit, kaya lumipat siya sa ibang target. Baga ng kaluluwa ang nagliyab, tinarget ang isa pang bungo. Tumama ang apoy. Walang sigaw ng sakit, walang paggalaw, walang anumang reaksyon. Ang mga halimaw na ito ay walang kaluluwa? Medyo natigilan si Lin Moyo. Walang epekto ang baga ng kaluluwa. Walang kaluluwa ang kalaban. Anong klaseng halimaw ito? Talaga bang hindi mapapatay? Kahit ang pagsabog ng bangkay ay hindi magagamit. Walang kaluluwa, kaya hindi rin magagamit ang baga ng kaluluwa. Pakiramdam ni Lin Moyo ay parang nakaharap siya sa multo. Sa sandaling ito, pinipigilan ni Dong Fangjiao ang pagduduwal, mapatla ang mukha, at sinabi sa napakahinang tinig, narinig ko kay ama na ang mga nabubulok na bangkay sa mundo ng pagkabulok ay hindi mapapatay. Umiling si Lin Moyo. Walang bagay na hindi mapapatay. Hindi pa lang natatagpuan ang tamang paraan. Sa tabi ni Lin Moyo, lumitaw ang isa pang mago ng kalansay. Kakayahan, elementong pagsabog, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang ulo ng nabubulok na bangkay na ito ay sumabog at naging pira-piraso. Karamihan ay natupok sa pagsabog ng elemento, tanging ilang maliliit na piraso na halos hindi makita ng mata ang natira. Ang mga pirasong ito ay nahulog sa lupa at naglaho, hindi na makita. Ngunit tinitigan sila ni Lin Moyo. Natuklasan niyang muli silang nagsimulang lumago sa gitna ng ulan, bagaman napakabagal. Pinagmasdan ito ni Lin Moyo sandali. Sa kanyang isipan, mayroon na siyang pagtatantya. Sa ganitong bilis, aabutin ng ilang taon bago ito tuluyang makabalik sa orihinal na estado. Pagkatapos, muling kumilos ang mago ng kalansay. Sunod-sunod na pagsabog ng elemento ang walang tigil na. Bumuga. Hindi pinalampas ni Lin Moyo ang kahit isang piraso. Sa huli, kahit isang alikabok ay hindi na mahanap. Gayunpaman, mula kanina pa, hindi nakatanggap si Lin Moyo ng abiso ng pagkamatay, tinti si Kiksa. Hindi niya matiyak kung dahil ba walang abiso ng pagkamatay, o dahil hindi pa talaga ito napatay. Sa ngayon, ang mundong ito ay nagbibigay kay Lin Moyo ng napakakakaibang pakiramdam. Pagkatapos, tiningnan ni Lin Moyo ang huling ulo ng nabubulok na bangkay. Itinuro niya ang daliri, kakayahan, sumpa ng kahinaan. Kumislap ang pulang liwanag, walang anumang reaksyon ang bungo. Nanliit ang mga mata ni Lin Moyo. Wala pa ring reaksyon, walang epekto ang sumpa,
Napagtanto niya ang isang bagay, ang mga nabubulok na bangkay na ito ay hindi mga buhay na nilalang. Kahit ang mga undead tulad ng mga kalansay, bagaman walang buhay, ay may kaluluwa. Ang kaluluwa ang pinakapundamental na pag-iral ng isang nilalang. Ngunit ang nabubulok na bangkay sa harap niya ay walang kaluluwa. Sila ay mga tunay na bangkay. Kaya hindi sila apektado ng sumpa, at hindi rin sila takot sa atake sa kaluluwa. Bakit hindi sila namamatay kahit patayin? Dahil matagal na silang patay. Ngunit bakit, kahit patay na, kaya pa rin nilang kumilos, umatake, at kahit nadodge na ay nakakabawi pa? Hindi ito maintindihan ni Lin Moyu. Tara na, tapos na ang eksperimento. Walang saysay na manatili pa rito. Kung may labasan sa gitna, kailangang mag-isip ng paraan para mahanap ito. Nakahinga ng maluwag si Dong Fangjiao at sumunod ng malapit sa likuran ni Lin Moyu, hindi nangangahas na maywan. Naglakad silang dalawa sa gitna ng ulan. Ang tubig ulan na tumatama sa bal-araw ng buto ay patuloy na gumagawa ng sumasagitsit na tunog. Muling dinagdagan ni Lin Moyu ng isang patong ng bal-araw ng buto ang sarili nila ni Dong Fangjiao. Sa daan, nakasalubong sila ng ilan pang nabubulok na bangkay. Lahat ay walang awang pinasabog ng mago ng kalansay. Napakahina ng mga nabubulok na bangkay, isang elementong pagsabog lang ay sapat na para pasabugin sila. Ang mga kalansay ay patuloy na tumatanggap ng pinsala mula sa pagkatunaw dulot ng mabahong ulan. Hindi sila maaring bawiin ni Lin Moyu, kailangan nilang maghintay hanggang makalabas sa sakop ng ulan bago makapag-isip ng susunod na hakbang. Naglakad sila ng kalahating oras at sa wakas ay nakalabas na sa sakop ng ulan. Agad na binawi ni Lin Moyu ang mga kalansay. Ang mago ng kalansay ay maayos na nakabalik sa espasyo ng pagpapatawag. Ngunit ang kalansay na mandirigmang berserker ay hindi makabalik. Huminto si Lin Moyu, nakaramdam ng kaunting kakaiba. Malinaw na nakalabas na sila sa sakop ng ulan, bakit hindi niya mabawi ang kalansay na mandirigmang berserker? Maingat niyang pinakiramdaman at natuklasan na ang kalansay na mandirigmang berserker ay nasusugatan pa rin. Napakahina ng pinsala, napakaliit na kung hindi niya ito maingat na papansinin ay hindi niya ito mapapansin. Dahil nasusugatan pa rin ito kaya hindi niya mabawi ang kalansay na mandirigmang berserker. Maingat na hinanap ni Lin Moyu at sa wakas ay natagpuan ang pinagmula ng sugat ito ang mismong lugar na nakagat ng ulo ng nabubulok na bangkay kanina. Mayroong isang marka ng ngipin na mas maliit pa sa hibla ng buhok. Ganoon kaliit na sugat, ganoon kain ang atake, ngunit nagtagal ito ng ganito katagal? Mula nang makagat ito hanggang ngayon, ilang oras na ang nakalipas, ngunit naroon pa rin ito. Tumingin si Lin Moyu kay Dong Fangjiao at nagtanong, sinabi mo kanina na hindi dapat makagat ng nabubulok na bangkay, tama? Mas kalmado na si Dong Fangjiao ngayon. Sumagot siya, tama. Sinabi ni Amang Mahal na kung makagat ng nabubulok na bangkay, sa huli ay magiging nabubulok na bangkay rin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dong Fangjiao, sumigaw siya, ibig mong sabihin, ang kalansay mo, nalason ng nabubulok na bangkay? Ito ba ay lason? O ibang bagay? Bahagyang nag-alinlangan si Lin Moyu. Ang general na necromancer ay lumitaw. Isang maningning na puting liwanag ang suminag sa katawan ng kalansay na mandirigmang berserker. Kakayahan, pag-alis. Antas 3 na pag-alis, inaalis ang lahat ng abnormal na estado na di naranas ng miyembro ng Legion. Gamit ang kakayahang pag-alis, mabilis na nawala ang sugat sa buto ng kalansay na mandirigmang berserker. Nakahinga ng maluwag si Lin Moyu. Bagaman kakaiba ang mundong ito, sa huli, hindi naman ito ganap na walang lunas. Kahit papaano, magagamot ang sugat na ito. Sinubukan niyang bawiin ang kalansay na mandirigmang berserker, at naging maayos ito. Mukhang okay na nga, nanlaki ang mga mata ni Dong Fangjiao. Nagamot mo ang laso ng nabubulok na bangkay? Umiling si Lin Moyu. Hindi ako ang gumamot, kundi ang summon ko. Nag-aalalang nagtanong si Dong Fangjiao, kung gayon, kaya bang gamutin ng summon mo ang laso ng nabubulok na bangkay sa ibang tao? Hindi pwede. Ang kakayahan ng summon ko ay epektibo lamang sa mga summon ko. Ang sagot ni Lin Moyu ay nagdulot ng pagkadismaya sa mukha ni Dong Fangjiao.
Bahagya siyang bumantong hininga, ang munting pag-asa na sumibol ay agad ding namatay. Muling naglakad si Lin Moyo. Agad na sumunod si Dong Fangjiao at mahinang nagtanong, Lin Moyo, kung sakaling dumating ang araw na magkaroon ka ng kakayahang gamutin ang laso ng nabubulok na bangkay, maaari mo ba akong tulungang iligtas ang isang tao? Tumango si Lin Moyo. Basta't hindi ito makakaapekto sa akin. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Dong Fangjiao. Salamat. Nagpatuloy sa pagtatanong si Lin Moyo, ngayon, naisip mo na ba? Bakit tayo napunta rito? Kung ang pamilyang Dongfang ay nagbabantay na sa mundo ng pagkabulok sa loob ng maraming henerasyon, ang pagdating nila rito ay tiyak na may dahilan. Tiyak na may malapit itong kaugnayan sa pamilyang Dongfang. Napakatalino ni Dong Fangjiao. Kapag kumalma siya, tiyak na mahuhulaan niya ito. Tulad ng inaasahan, nahulaan ni Dong Fangjiao. Kung hindi ako nagkakamali, malamang ay ang pangatlong tiyo ko ang gumalaw sa pormasayo ng teleportasyon. Tiningnan siya ni Lin Moyo, senadoryas na magpatuloy siya. Ang pangatlong tiyo ko, si Dong Fangthak, ay ang ama ni Dong Fangshu. Siya ay isang profesional na nasa tuktok, level 81. Napakalakas niya, at hindi mababa ang kanyang posisyon sa aming pamilyang Dongfang. Malaki ang kanyang kapangyarihan. Bukod dito, nakapunta na siya dati sa mundo ng pagkabulok at alam niya ang lokasyon nito. Nang marinig ito ni Dong Fangjiao, mukhang tama nga. Ngumisi si Lin Moyo. Hindi ba siya natatakot na makabalik ako ng buhay? Umiling si Dong Fangjiao. Marahil ay hindi niya naisip na makakabalik tayo ng buhay. Napakadelikado ng mundo ng pagkabulok. Kahit ang isang eksperto sa antas ng Diyos ay maaaring mapahamak dito. At saka, kahit na maswerte tayong makabalik ng buhay, malamang ay wala tayong ebidensya. Isang pamatay na intensyon ang lumitaw sa mga mata ni Lin Moyo. Kahit walang ebidensya, minsan hindi kailangan ng ebidensya. Sana sa panahong iyon, hindi mapunta sa maling panig ang pamilyang Dongfang ninyo. Nang inig si Dong Fangjiao, ang mga sinabi ni Lin Moyo ay nagparamdam sa kanya ng takot na hindi pa niya nararanasan. Walang sino man ang nangahas na pagbantaan ng pamilyang Dongfang ng ganito mula nang maitatag ang imperyo ng banal na siya. Ang kanilang pamilyang Dongfang ang pamilyang imperial, ang mga pinuno ng imperyo. Ang pamilyang imperial ang namamahala sa politika, ang mga banal na general ang namamahala sa militar. Parehong nagtutulungan ngunit independyente at hindi nakikialam sa isa't isa. Ngunit kapag may banal na general na namatay sa kamay ng pamilyang imperial, malaking bagay iyon. Para sa mga sundalo, ang mga banal na general ay parang langit. Iisipin ng mga sundalo, nagtataya kami ng buhay sa harapan para protektahan ang bansa, tapos kayo sa likuran ay papatayin ang banal na general. Ang kahihinatnan ay mahirap isipin. Napahawak sa ulo si Dong Fangjiao. Lin Moyo, pagkatapos nating makabalik, tiyak na bibigyan kita ng paliwanag. Para sa imperyo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Tinitigan ni Lin Moyo si Dong Fangjiao ng matagal at dahan-daang tumango. Titingnan niya kung ang paliwanag na ito ay makakapagbigay kasiyahan sa kanya. Ayaw rin ni Lin Moyo ng kaguluhan sa bansa, wala itong pakinabang sa mga mamamayan at sa sangkatauhan. Ngunit ang patawarin ang salarin dahil sa mga dahilang ito ay talagang imposible. Inaamin ni Lin Moyo na hindi siya ang tipo ng taong inuuna ang kapakanan ng nakararami. Muling kumulog sa langit, nagliliwanag sa malawak na kalangitan. Ang malakas na ulan ay muling bumuhos na parang talon. Sa pagkakataong ito, hindi lang malakas na ulan, kundi may kasama pang kulog at kidlat. Ang kulay lilang kidlat na may halong itim ay nagpapakita ng kakaibang misteryo. Ang kakayahang tumunaw ng ulan ay lalo pang lumakas. Ang mabahong amoy ay hindi na matiis. Ngunit ang mga nabubulok na bangkay ay tila lalong nasasabik sa ilalim ng malakas na ulan. Napansin ni Lin Moyo na silang dalawang buhay siya at si Dong Fangjiao ay tila naging pinakamaliwanag na bagay sa mundo ng pagkabulok. Sa malayo, may mga kumpol ng nabubulok na bangkay na agad na sumusugod na parang alon. Pakiramdam ni Lin Moyo ay marahil ang aura nila bilang mga buhay ang umaakit sa mga nabubulok na bangkay. Ang pag-atake ng mga nabubulok na bangkay sa mga dayuhang tulad nila ay napakatindi.
May kaunting alam si Dong Fangjiao tungkol sa mundo ng pagkabulok, ngunit hindi gaanong marami. Sa daan, sinabi niya kay Lin Moyu ang lahat ng impormasyong alam niya. Sa kasalukuyan, wala ring ideya si Lin Moyu. Maaari lamang silang humakbang ng paunti-unti. Boom! Isang kidlat ang bumagsak, tumama ng napaka-eksakto kay Lin Moyu. Naharang ito ng bal-araw ng buto ngunit gumawa ito ng mahinang tunog. Ang lakas ng kidlat ay hindi maliit, mas malakas pa kaysa sa tubig ulan. Nataranta si Dong Fangjiao at sumigaw, "Okay ka lang?" "Okay lang." Katatapos lang ni Lin Moyu sa piitan ng elemento ng kuryente, kaya sanay na siya sa tama ng kidlat. Mga yabag ang umalingawngaw sa gitna ng malakas na ulan. Isang alon ng nabubulok na bangkay ang sumusugod sa kanila. Boom! Nagliwanag ang kalangitan. Isang kidlat ang tumama sa isang nabubulok na bangkay. Ang bangkay ay sumabog at nagkapira-piraso. Bahagyang natigilan si Lin Moyu. Bakit pati nabubulok na bangkay ay tinatamaan ng kidlat? Mukhang ang pagtama sa kanya ng kidlat kanina ay dahil lang sa swerte.